Kababayan, Master Judea na naman, nagbabalik po tayo. At sa video na ito, pag-uusapan po natin ang lagay ni VP Sara Duterte. Katulad nakikita nyo, VP Sara Duterte is in danger, mga kababayan. In danger, mga kababayan, dahil alam naman natin na talagang pinag-iinitan sila o ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng Marcos Jr. administration. Mga kababayan, isusunod daw si VP Sara Duterte na kikidnapin at dadalhin sa ICC. Pero ang tanong dito, mga kababayan, papayag ba ang mga Pilipino na may isa pa uling Pilipino na ipagkakanulo ng kapwa niya Pilipino? Sa tingin ko, hindi na po mauulit. Sa tingin ko, hindi na po papayag ang mga Pilipino na maulit muli yung ginawa nila kay PRRD. Kung saan ipinagkanulo nila yung mga leader na tunay na nagmahal sa mga Pilipino at talagang pumoprotekta sa ating bansa at may malasakit sa ating kapwa Pilipino. Yan po ang mga Duterte. Alam naman po natin yan. Kahit pagbalik-balik na rin pa natin ang mundo, yun po talaga ang realidad. Dahil ito daw, mga kababayan, na Marcos Jr. administration, parang umiiba na po ang landas. Parang nagkakaroon na po ng alyansa Marcos Jr. administration to CPP, NPA, to ICC para patumbahin lahat po ng mga kritiko nila at ng mga kalaban nila. At ito po, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, I think gagawin niya ang lahat na magagawa niya lahat ng kapangyarihan para makapag-stay sila in power. Okay? So yan po ang pag-uusapan natin yan. Kung gaano ba kadelikado ang kalagayan ni VP Sara Duterte at kung ano ang nararapat nating gawin. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa video na ito. Pero bago po yan, ito muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Alright, so magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, Master Judea nagbabalik. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe. At huwag po natin kakalimutan mag-like lagi sa ating mga video dahil nakakatulong po yan sa ating channel. Okay? So ito na mga kababayan. Ito po, seryosong bagay po ito mga pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Yung bansa na po natin ngayon, wala na pong direksyon. Okay? Kaliwat kanan yung patayan. Kanina lang may pinatay na chairman at isang councilor at mayroon ding mga sugatan. Okay? At may natagpo ang bangkay dyan sa Rizal na naman kanina. Oo. May bangkay dyan sa Rizal. Kaninang hapon, binira na naman ang riding in tandem ang third nominee ng Bombero Party List. Okay? Kakilala po natin yung first nominee dyan. Kung hindi ako nagkakamali, ang first nominee dyan ay si Ma'am tawag dito, Astrid, no? Si Ma'am Astrid ba yun? Oo. Astra Pimentel, sorry. Si Ma'am Astra Pimentel.
So, sa tingin ko po, nakikita ko sa takbo ng ating sitwasyon ngayon, parang wala na pong pag-asa ang Pilipinas. At tulad nga rin po yan, mga kababayan, na sinabi ko kanina, bakit walang pag-asa? Dahil kung makikita natin, kaliwat kanan po yung batayan eh. Oo, eto, kanina. Wait lang pakita ko sa inyo. Yan. So kanina, mga kababayan, ito, meron na naman All TV 4 hours ago. Shooting in Maguindanao. So, one man was killed in a shooting this Monday, April 28, 2025, in Sharif Agwak, Maguindanao. Okay? Hanapin pa natin yung iba. Ito pa. Ayan po, mga kababayan. Nominee ng Bombero Party List. Ito, ayan. Nominee ng Bombero Party List. Pumanaw na. Pumanaw ang nominee ng Bombero Party List. Pinagbabarel sa Piggy Baran Street sa Barangay 435, Zone 44 sa Sampaloc, Manila, alas 6 ng gabi ngayon. Okay? At kanina, mga kababayan, eto, 4 hours ago din, ito po. Ang dalawa nasa frontline ng balita niyan, si Mr. Exclusive. Wait lang Balik natin. Patay matapos pagbabarilin ang mag-asawang sakay ng motorsiklo sa Teresa Rizal. Dati pa raw nakakatanggap ng mga banta ang dalawa. Nasa frontline ng balita niyan, si Mr. Exclusive, Gary De Leon. Ayan. Nakabulag Okay. at wala ng buhay ang rider at ang misis niyang angkas nang pagbabarilin sila sa Roman Roas Road. Naku, wag. Baka madali na naman tayo, ma-restrict na naman yung account natin. So ito, yung mag-asawa mga kababayan, yung lalaki barangay captain. Samantalang yung asawa niyang babae, nagtatrabaho rin po sa barangay. Ito pa isa. Oo. Okay. Dating chairman at dating chairman nito. Iba to Iba po yan. Yung kanina sinabi natin yan, yung sa Bombero Party List. Meron pa dito. Wait lang po ito, yung mga kaganapan ngayon, yung mga in a broad daylight, masasalubong mo lang, bigla ka nang aagawan ng cellphone. Ayan, tingnan nyo Knock na to Ang lupit, bubunot pa sige. Yan. Ganyan nakalulupit kayo mga kababayan. Ito pa. Lantarang pagnanakaw ng mga kalalakihan sa isang truck sa Cainta, Rizal. Okay, ayan Hala, ang dami nila. Hala, wala nang magawa. Dapat mag-go na atong driver. Nagdogo na nga, hindi nga. At ayaw niyang gumalaw. Ano ba yan? Ba't walang Hindi, para... Kitang-kita sa video na in-upload ng netizen na si Shirley Celestine ng isang Hala, grabe. insidente na Ganyan po ang kalagayan ng bansa natin. At saka ito pa ito pa Ayan, wag na yan. Sino pa ba? Sana pa ba? Ito. Babala, sensitibong detalye. Dalawang nabubulok na bangkay na tagpuan. Bangkay na nakagapos ang mga kamay natagpuan sa Antipolo, San Mateo at Antipolo, Rizal. Okay? Ayan. Yan po mga kababayan. ABS-CBN yan. Saan pa? Wait lang. Wala na. Okay. So ngayon, mga kababayan, at least mayroong 5 na krimen po na patayan na nangyari sa ating bansa. Ngayong araw, yung mag-asawa, tapos, saan ba yan? Wait lang. Isa, bilangin po natin Wait lang. Sana yun? Okay. Okay, ito. Isa. Ito sa Maguindanao po ito. Ngayon lang yan. Ito naman, sa Bombero Party List, 2. Tapos mag-asawa, 3, 4. Tapos, itong 2 natagpuan. Ayan. Yan, natagpuan sa Antipolo, tsaka sa San Mateo, Rizal. Okay? Nakagapos ang mga kamay, naagnas na, 2 bangkay po yan, mga kababayan. So ngayon, ang naitalang krimen sa ating bansa, ito pa lang yung nabalita, okay? Is 6. Okay? 6. Alright? So, sa tingin nyo, pagka ganyan ang nangyayari sa ating bansa, may pag-asa pa tayo? Okay? Masalimuot na po, mga kababayan. At ito,
O, ito yung matagal ng political analyst. Nagsasabi. O, hindi lang yan ha. O, ito pa. 7 hours ago, 1.7 million na halaga ng sabu. Oo. Nasamsam sa estudyante. Estudyante na ngayon, mga kababayan. 28-year-old student. Buti pa yan, masarap po. Ewan ko. Ano pa? Wait lang. Natin, number 1 Pastor Apollo. Ito, wait lang. Si Pastor Apollo si Kibuloy, tulungan daw ha. Sabi ni Congressman Pantaleon Alvarez ha. Amaya, ano'y natin yan. Davao City, mayoral candidate ha. Rodi Duterte, 92%. Pag natalo si PRRD ha, pag natalo si PRRD diyan sa Davao, sa mayoralty race, naglulukuhan tayo. Okay? So, ito na, mga kababayan. Sana ba, hanapin nga natin yung analyst. Ano pa pangalan nitong analysta na to? Analyst. Ito. So is there still hope for this administration in the last 3 years until 2028? You want my honest opinion? Alright, so ang tanong po dito, mga kababayan, ay kung may pag-asa pa ba ang Pilipinas sa mga darating na 3 taon pa sa pamumuno ni Marcos? Ito sagot. Because you've got people around the president who do not deserve to be in government, who do not. He has so much potential, and he means well. His first SONA address, I was kind of impressed. He was so kind to Duterte, and now he's so brutal to Duterte. You know how these things change. He was so thankful to Duterte. I mean, don't look at what he talks about. You look at what he does. So is there still hope for this administration in the last 3 years until 2028? You want my honest opinion? Because you've got people around the president who do not deserve to be in government. Yon, mga kababayan. Nakalimutan ko yung pangalan nito. Si Winnie Monson ba to? Basta isa itong analista, mga kababayan, political analyst. Matagal nakikita natin ito dati pa na nagkokomento sa mga politika. Sinasabi niya nga ngayon na wala nang pag-asa ang administrasyon ni Marcos sa loob pa ng 3 taon. Kasi nga, biglang nagbago. Biglang nagbago ang direksyon ng pamumuno ni Marcos Jr. From may pagpapatuloy, mga nasimula ni Pangulong Duterte, alay daw siya ng mga Duterte, tapos ngayon kalaban niya ang mga Duterte matapos niya manalo. Okay? So sa madaling salita, hindi naniniwala itong nagsalita kanina na maibabangon pa ni Marcos Jr. ang Pilipinas, 'di ba? Kanina pinakita ko yung mga krimen and all that, and then sabayan pa natin ng ganitong statement, ganitong opinion, wala na po talaga. Mahirapan na po talaga ang bansa natin. Okay? Masyado na magulo yung bansa natin, wala na direksyon. Sa eleksyon po sila nakatuon. Ang mga leader natin ngayon, nakatuon po sila sa eleksyon, hindi po sila nakatuon doon sa pagtugon ng problema ng ating mga kababayan, ng ating bansa. Mukhang nalilingat na po ang ating gobyerno, mga kababayan. Napapasok na po tayo ng mga ugaling komunista. Nagsasabuatan na po sila. Una, pinagkaanulo po nila yung dating magaling na presidente si Duterte. Ang sabi ni Ka Eric, mga kababayan, nung there was one time na guest namin sa Banatero, si Ka Eric Celis, ang ICC pala ay kasapakat yan ng rebelding si PPA, NPA, NTF. Okay? Kung matatandaan po natin, mga kababayan, dyan sa Netherlands, nagtago si Joma Sison, di ba? Nagre-request ang Pilipinas na i-deport pabalik ng Pilipinas si Joma Sison dahil marami siyang kasalanan na pagbabayaran sa Pilipinas. Pero hindi tayo pinakinggan ng Netherlands. Doon pa lang, mga kababayan, sapat na rason na po yun. Sapat na rason na po yun na talagang kinakanlong nila or kinanlong nila si Joma Sison. Kasi kung makikita natin, baliktad po yung sitwasyon di ba? Si Joma Sison na leader ng mga teroristang NPA, pinapaboran nila
ayaw nilang ibalik sa atin. Alam naman nila na may mga nagawang kasalanan dito. Pero kinanlong nila si Joma Sison. Oh. Baliktad po yung sitwasyon. Si Joma Sison, kinanlong nila na maraming pinahirapan dito sa Pilipinas bilang isang rebelde. Samantalang si PRRD na lumaban sa mga rebelde, siya ang ikinulong. Diba? Siya ang nakakulong ngayon. At mukhang totoo po yung usap-usapan, mga kababayan, na itong administrasyon ng Marcos ay nakikipagtulungan sa mga komunista para maalis sa landas nila ang mga kumakalaban sila sa kanila. Diba? So, hindi nyo pa ba nahahalata? Hindi nyo pa po ba nakahalata na parang nagkakaroon na po ng Marcos Jr. CPP-ICC Alliance para pabagsakin ang mga Duterte at yung mga kakampi ni Pangulong Duterte at ng mga Dutertes. Ito mga naka-uniforme natin, mga bulag ho ba kayo? Mga bulag ho ba kayo at hindi po nyo nakikita ang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Di ba ang mandato ninyo sa Pilipinas ay protektahan ng mga Pilipino, ipagtanggol ang konstitusyon ng Pilipinas? Pero bakit parang hindi ho kayo ata kumikibo? Samantalang yung konstitusyon ng Pilipinas ay binabalahura na ng ibang mga politiko. Oh. Di ba? Kayo mga men in uniform, mga sir, mga ma'am, men and women in uniform, hindi nyo ba nahahalata? Oh. Yung mga politiko, iba yung mga politiko ho ngayon na yung leaning nila ay nasa mga komunista. At kung makikita po natin, ang mga bida ngayon ay yung mga may kaugnayan sa mga komunista. Diba? Oh, yung mga komunista ngayon na nandyan, katulad ni Franz Castro, sila na po ang parang bida. O kayo mga militar, mga pulis, at sa lahat ng men in uniform, papayag ho ba kayo? Papayag ho ba kayo nang yurakan ng gobyerno mismo ang mga uniforming suot-suot ninyo at babuyin yung sinumpaan nyo sa bayang ito? Alam nyo ba, mga kababayan, na yung mga rebelde nandito na sa baba? Eto. Ayan o. Eto na. Viva CPP! NDA! NDA! Viva CPP! NDA! NDA! Ayan. Viva CPP, NPA, NDF. Saan po yan? Sa loob ng UP. Sa loob po ng campus ng UP, abay, nakakapag-rally ng mga NPA. Ano mga sir? Mga men in uniform, men and women in uniform. Siguro naman, hindi naman ho kayo mga stupido na hindi nyo napapansin yung nangyayari sa ating bansa ngayon, mga sir, mga ma'am. Parang pinatatakbo na ho tayo ng komunista. Ayan o. Ang lalakas ng mga loob, nakakapag-rally na sila ngayon sa loob ng UP. At ipinagsisigawan pa nila, Viva, CPP, NPA, NDF. Di ba? Hindi ho ba kayo nabubuisit yan? Kayong mga men in uniform, men and women in uniform, hindi ho ba kayo nabubuisit yan? Kayo po ang higit na apektado dito kasi po kayo po ang sumasagupa sa kanila. Hindi ho ba kayo nangangamba? Sa muling pagdami nila? Kayo naman po ang mahirapan dyan. Kasi kayo yung unang sumasagupa dyan. Abay, galaw-galaw naman po tayo. Baka magising tayo, isang araw, komunista na pala nagpapatakbo ng bansa natin. At alam ko, sa mga men and women in uniform natin, ayaw nyo mangyari yun. Na pamunuan tayo ng mga komunista, maging komunista ang bansa natin. So, pero ang tanong, tutungangan na lang ho ba tayo? Nakikita naman natin, lantaran yung pang-recruit sa Facebook. Diba? May mga nagba-viral ngayon, nagre-recruit sila 18 to 15.
18 years old and above pala. Oo. 18 years old and above with malakas na pangangatawan. Oh. Alam niyo yan mga sir, na itong mga rebelde na ito, galit na galit ito sa mga Duterte. Kasi inubos po sila. So ngayon, tayo po ba na mga nasa mga uniformado, mabanjing-banjing na lang ho ba tayo? Ayan ang lakas na ang loob nila Magtataka ka kung bakit napakalakas ng loob nila. At dyan sa UP camp, alam ko may mga nagrarally dyan, pero hindi yung pinagsisigawan nila na CPP, NPA, NDF sila. Viva daw Viva, CPP, NPA, NDF. Wala namang ganyan dati sa Kapatagan. Bakit kaya sa administrasyon ni Marcos meron na? Hindi kaya magkakasabwat na sila. Diba? Hindi kaya magkakasabwat na sila para pabagsakin ng mga Duterte, lalo-lalo si VP Sara. Si VP Sara Duterte, na-impeach nila. Pero ano sabi ni VP? Ang sabi ni VP Sara Duterte, kumpiyansa siya na mananalo sila sa impeachment trial laban sa kanya. Kasi nga, labag sa batas yung pag-impeach kay VP Sara Duterte. Alam nila na mananalo si VP Sara Duterte at alam din niya ni VP Sara Duterte. So yung inalayo mo siya sa mga anak niya, inilayo niyo si President Duterte dito sa Pilipinas, sa mga itinuturing niya mga anak-anak ng mga Pilipino, nagalit yung mga Pilipino, hindi ho ba? Pero ito, balikan natin yung impeachment kay VP Sara Duterte. Labag ho sa batas yung ginawa nilang impeachment laban kay Vice President Duterte. No? Kasi dapat, ang unang aasikasuhin ng complaint, impeachment complaint, ang pinakauna. Pero, nagsimula sila dun sa pinakaapat na impeachment complaint laban kay VP Sara. So, minamadali po talaga nila. Kasi yung pang-apat na yon, detalyadong nagawa na po nila. Diba? So, isa pa sa mga ikinababahala nito, mga kababayan, na administrasyon ni Marcos na lumalakas ang PDP laban. Habang pumapalapit yung halalan, lumalakas ang PDP laban. Ang ibig sabihin kasi nito, mga kababayan, kapag nanalo, majority or lahat ng mga Duterte candidates, lalong malabo na nilang ma-impeach si VP Sara. Malabo nila. Pag nanalo lang ang Duterte, malabo nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya nga, ang ginagawa nila ngayon, gumagawa sila ng taktika. Para mawala si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng pagkikipagkutsaba nila ni Marcos Jr., si PPNPA, NDF, at ng ICC. Ginagawa nila yan, mga kababayan, para makapaglabas ng warrant para hulihin si VP Sara Duterte. At kung matatandaan ninyo, yung vlog natin, yung Oplan Horus, mga kababayan, at mukhang pinatutunayan nitong usapan natin ngayong gabi. Although napatunayan natin ng bahagya doon sa content na yon, yung Oplan Horus, pero mas naliwanagan tayo dito sa mga series of events na nangyayari, lalo pat ipinaliwanag ni VP Sara Duterte. Eto, mga kababayan, kayo na po ang bahalang umusga. Sana ba yon? VP Sara Duterte, where are you? Eto. Yes, sir. Oo. Na ako sa listahan. Daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Ayun. So, yung pangalan ni VP Sara Duterte nandun sa listahan ng mga aarestuhin ng ICC. Maraming daw pangalan nun. Maraming pangalan yun. Kasama sigurado. Kasama dyan si Pulong Duterte. Kasama si Bongo. Kasama si Senator Bato. Okay? So, yan po mga kababayan ang tingin natin doon sa mga nakasulat or kung sino yung mga personalidad na kasama po dyan sa listahan ng ICC. So, ito lang mo, VP.
Nahibaw ko anak kay pag-abot na ko dito natingala ko nga nung sa sugod pwede pa ko mobisita kada adlaw. Giundang nila pagkahuman ilahan ang gina-record ang mga ginaistoryahan namo ni Pangulong Duterte. So nasabtan ako nga nagapaminaw sila sa amo ang ginaistoryahan kay ang ilahang huna-huna ang amo ang ginaistoryahan kung unsa ang kaso ug unsay ginabuhat sa kaso ginabuhat nato sa kaso dinhi sa Pilipinas ug mga strategy sa kaso. Dili lang ako, layo pa ang pangalan dito. Ang nauna nga mga pangalan dito mao kay Senator Bato de la Rosa, kay itong dating Chief Albayalde, ang katong dating Police General si Danao o Police General si Karamat. Napo dito ang pangalan ni Bongbong. Mauna usas ila bago ako. Okay. So yun po ang plano, mga kababayan. Iisa-isahin po ang mga Duterte allies. Okay? Iisa-isahin po na ipapadampot sa ICC. Okay? So ito, mga kababayan, maliwanag na talagang gusto nilang palubugin ang mga Duterte. Pero ang tanong, papayag ba ang mga Pilipino? Diba? So yan ang next na plano nila, ICC. Huhulihin si VP Sara Duterte tulad ng ginawa nila kay PRRD. Kasi alam nila, hindi sila mananalo kapag dito sa Pilipinas nila kinasuhan si Vice President Duterte or si President Duterte. Kasi alam nila mga abogado yan. Kaya nilang ipanalo ang laban nila dito. Pero pag sa ICC, iba rin po kasi ang kultura ng ICC, iba ang mentalidad ng mga taga-ICC. So, napakalayo po sa kultura ng Pilipino. Ito So, ICC po, mga kababayan. Isusunod si VP Sara Duterte. Halimbawa, hindi kasi umubra yung impeachment kay VP Sara Duterte. Balikan muna natin pala. Okay na po yan. Okay? Na-impeach na siya sa lower house. So dito, mga kababayan, sa midterm election, this is the time that we will make it or we will break it. Okay? So we will make it if you're going to produce a vote for the PDP Laban candidates. Okay? Pero kung paliko-liko tayo ng iboboto, baka manalo pa ang mga kumag na ito. Yung mga dilawan, mga piklawan. At lalo-lalo na yung mga trolls, yung mga tagapagtanggol ni Marcos Jr. Di ba? So, kailangan nila ngayon ng ibang taktika. Halimbawa, ito, yung ICC hindi umubra. Hindi nila nakuha si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng INC. May next plan sila, mga kababayan. May next plan po sila dahil yung Ombudsman, Associate Justice si Martires, mga kababayan, ng Ombudsman, malapit na po yan mag-retire. Magre-retire po siya, if I'm not mistaken, August of 2025. At medyo matunog na po kung sino ang ipapalit sa kanya. Kapag nangyari yon, na ang pumalit ay yung kilalang sinungaling din ngayon, na gabinete ni Marcos Jr., yun daw ang ipapalit, mga kababayan. At kapag nangyari yon, kaya nila manipulahin lahat ng nasa gobyerno. Lahat ng sangay ng gobyerno, kaya na nilang manipulahin kung magkakaroon sila ng kaalyado nila na ipapalit nga doon. So, ano mangyayari sa atin, mga kababayan? Anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin po natin, maging mapagmatsyag tayo. At ito pala pinakauna. Kung anong gagawin natin. Kailangan magtulungan tayo. Okay? Una, pangalawa, iboto po natin straight PDP Laban. Tapos ngayon, maging mapagmatsyag tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran, maging mapagmatsyag tayo sa ating mga nilalakaran, magtulungan po tayo.
na ayusin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto straight ng PDP laban para mailigtas din natin si VP Sara Duterte sa tiyak na kapahamakan. Kasi kahapon nakita nyo naman, di ba, na talagang matindi kung magwaswas si VP Sara Duterte para ipagtanggol at i-endorso ang mga kandidatong gusto ng tatay niya. Ang gagawin natin, gamitin natin ang lahat ng platform natin sa social media para malaman ng taong bayan kung ano talaga ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Maging mapagmatsyag sa yung mga nangyayari. Kapag may nakita kayong mali, i-post nyo sa social media ninyo para ma-share natin, mag-viral at magawa ng solusyon. Diba? Kapag may nakita kayong mali, halimbawa, i-post nyo sa social media. Post sa social media, gamitin po natin lahat ng pwede nating magamit na resources para ipakita na ayaw natin sa ginagawa nila. Patuloy nating suportahan ang mga Duterte para mas lalo pa pong lumakas ang loob nila dito sa laban na pinagdadaanan nila. Kasi kung mananahimik lang tayo mga kababayan, wala na. Wala nang Duterte ulit na magiging presidente, magiging pangulo habang panahon na tayo pong ganito. Okay? So yan, si VP Sara Duterte, mga kababayan, ay napipinto rin na servant ng ano ba tawag dito? Ng warrant of arrest from ICC. So maging mapagmatiyag po tayo, mga kababayan. Magtulungan tayo sa isa't isa. Okay? Magtulungan tayo sa isa't isa. Kasi ito ang plano kasi nila. Kapag hindi nila nakuha si VP Sara Duterte sa pamamagitan ng ICC, by August, magre-retire na itong si Ombudsman Martires, papalitan daw yan ng taga-Cavite na gabinete ni Bongbong Marcos Jr. Okay? Papaano natin yan? Papaano tayo yan? Ngayon nga mismo, medyo puro kapalpakan na. Pwede nilang, halimbawa, inilagay ni Marcos Jr. ay isang Poncio Pilato dyan na maging justice ng ombudsman. Pwede niyang sabihan yun. Sige, taniman mo ng kaso ganito, gawan mo ng plunder, case yung itong ganito, itong ganyan. Gagawin nila lahat yan for a desperate move, mga kababayan. So, plano nila, ICC, kapag hindi umubra yung ICC, i-impeach pala muna si VP Sara Duterte. Pag hindi umubra, na-impeach nila si VP Sara Duterte, ayun, ICC naman, ang ginagamit nila ngayon para i-pin down nila si Pangulong Duterte at si VP Inday Sara Duterte. So, kung hindi umubra yung plano na yan, may next plan po sila. May next plan po sila. Pwede nilang taniman. At palitan ng kanilang kaalyado, si Martires, at taniman ng mga ebidensya, ng mga bala-bala yan, yung mga alam nila na kalaban nila or sinuportahan yung kalaban nila. Ganyan po kalupit, very childish po ang mga kababayan nating iba ngayon. Pero hindi naman po lahat. So now, mga kababayan, kayo na po ang humusga. Ano ba gagawin natin? Maging mapagmatiyag tayo. Maging mapagmatiyag, alalayan natin ang bawat isa. Kailangan natin magtulungan. At pinaka-importante, iboto natin, PDP, laban straight, mga kababayan. Maging mapagmatiyag po tayo sa nangyayari sa kapaligiran. Kapag may nakikita kayong mali, i-post nyo sa social media. Sa madalang salita, gamitin po natin ang lahat ng pwede nating magamit na resources para pa ipakita na tayo ay seryoso
doon sa ginagawa nating trabaho. Hindi ho ba? Oh. So now, mga kababayan, let's continue to protect the Dutertes sa pamamagitan ng paglabas-labas natin, pagsama natin sa mga rally, at sa pamamagitan ng pagpapalaganap natin ng mga statement ni VP Sara Duterte, yung mga tama lang tamang statement regarding doon sa ating pupuntahan, kayo na po ang bahala na kumilatis sa mga kandidato. Dahil ngayon, alam ko, kayo mismo nararamdaman nyo rin yung hirap ng buhay, yung mga pagmahal ng pamasahe, pagmahal ng bigas, and all that. Pero siya bumura. Okay? So now, yan po ang plano nila kay VP Sara Duterte. Impeachment. Kung manalo yung PDP Laban Straight, kalimutan na natin yung impeachment. Pangalawa, mga kababayan, pangalawa, iboboto na natin straight ang PDP Laban. Iboto natin po yan. Lalo-lalo na yung number 53 na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Para si VP Sara Duterte ay hindi talaga siya ma-impeach. No? Ang susunod nilang plano, pag hindi na nagawang impeach si VP Sara Duterte, gagamitin nila yung war on drugs. Yung mga pinatay daw din sa dagat, ipapasisid nila, para malaman kung totoo talaga sinasabi. Ganun dapat. Paano pag walang nakita? Maniniwala ka pa rin dahil yun ang tinatakbo ng utok mo? So medyo, mga kababayan, 2:00 na ng madaling araw, no? Basta, tayo, Duterte supporters hanggang dulo, mga kababayan. Okay? Mapa-ICC, impeachment ni VP Sara Duterte, kaya-kaya po natin harapin yan. Basta, meron tayong leader na matapang na tumatayo at tunay na nagmamalasakit sa ating bayan. So kapag may nakita kayong mali, huwag niyong hahayaan. Huwag niyong konsintihin. Bagkus magsabihan ninyo. Kasi kami, pag meron kaming napapansin na mali sa aming sarili, automatic po yun. Nagsosorry po kami. Wala namang mawawala dyan kung magsosorry ka. Ang importante, hindi kayo nakapag-create ng gulo. Di ba? So, mga kababayan, let's protect our Vice President at all cost. Kasi konting-konti na lang po Konting-konti na lang na araw ang eleksyon at magkakaroon na tayo ng mga bagong henerasyon ng mga senador diyan sa Senado. So mga kababayan, sa muli, suportahan po natin PDP Laban